question natin. So si Julian, yan, go Julian. Good evening, brothers and sisters, and from Cebu pala. And alam naman natin, so na-late pala ako kasi I was having my systematic Bible reading kanina, so kaya ako napalit. So hindi talaga ako nakapagsimula from the very beginning. And yes, importante talaga yung church discipline as per Matthew 18. And my question is, what if pastor yung nagkakasala, and as a pastor po, Pastor Joseph, ano po yung take mo with regards to the case of Stephen Lawson? Kasi alam naman natin nga, Stephen Lawson has been one of the famous reform preachers, but suddenly it broke out in the internet na may issues pala si Lawson. So, what is your take pala with regards to the case of Stephen Lawson, and paano po ito ma-apply in our own respective local churches when it comes to church discipline? Kahit in the case of him nga lead preacher lang pala siya, pero hindi siya naging talagang pastor or even member of the church. Yan lang po, Pastor. Ayan, salamat Julian, no. Ang isa sa mga binigay nating description sa church discipline kanina ay ito ay very sensitive na usapin. Ito ay very sensitive na topic. So yun yung isa lang sa mga qualifier. Now, ang pinaka-question mo, bro, ay paano kapag si pastor na ang nagkakasala na meriting ng church discipline. So ang text natin dyan ay 1 Timothy chapter 5 verse 19 hanggang 20. So i-chat ko lang dito. Ayan. So ito yung sabi sa 1 Timothy 5. Susulat ito ni Apostle Paul kay Timothy na proto-pastor. So, yung isa sa mga unang parang magpapastor sa Church of Ephesus. Sabi ni Paul, do not entertain an accusation against an elder, a pastor, unless it is brought by 2 or 3 witnesses. But those elders who are sinning, you are to reprove before everyone so that others may take warning. So ito yung isa sa key text pag pinag-uusapan natin na si pastor na yung nagkakasala. Maganda yung balance dito ng text. Dahil lang unang balance, dahil lang ang pastorate ay hindi isang ordinary office, isa ito sa authority ng church, sa ministry of the word. Therefore, isa ito sa pinaka kitang-kita ng lahat na klase ng office, at isa ito sa most criticized na tao sa buong church. Kung merong mga criticism sa ordinaryong miyembro, iisipin natin ang criticism kay pastor ay doble at triple. Ganun ang pagtingin natin. Kaya sabi ni Paul, huwag tayong tatanggap, maniniwala agad sa accusation sa isang pastor kung hindi naman ito napapatunayan kaagad ng may kasamang 2 o 3 witness. Now, kaya may difference dito yung pastoral office saka yung ordinary member. Kasi sa ordinary member, sabi sa Matthew 18, kausapin mo ng ikaw lang, tas kapag hindi nagsisi, saka ka magdala ng 2 to 3 witness. Kay pastor, hindi pwede yung isa lang. Kapag kay pastor, dapat, kung nakita nagkasala, may witness ka agad. Second level ka agad. Meron ka agad na kailangan may magpatunay kasi ang pastoral office ay very prone sa criticism, very prone sa attack, kumbaga. So, napakaganda ng balance dito. Sa 19, sinasabi, hinay-hinay lang, wag lahat ng accusation ay kaagad dahil lang default talaga, magkaroon ng against sa pastor. Pero, ayan, so, yun na, given na yun ingat. Hindi lang, ang discipline kay pastor ay hindi parang discipline ordinary member, therefore, doble ingat. Now, pero, sabi sa verse 20,
Kung napatunayan, kunyari may 2 to 3 witness na, talagang napatunayan nagkasala si pastor. Example, immorality. Kailangan daw yung reprove sa kanya public agad. Ibig sabihin, walang private discipline kay pastor. Wala. Culture, kumbaga. Public agad. Dahil yung office niya ay public. So, parang double yung ano dito yung binanggit ng 1 Timothy 5 Ingat, wag basta-basta maniwala, pero kapag totoo, public warning kaagad siya. So, hindi ako, yun mismo yung sabi ni Paul, sabi niya, mga elders na nagkakasala, you are to reprove before everyone. Kasi sa buong church agad. Dahil hindi siya dapat mapamarisan doon. Napakalaki ng influence si pastor, therefore wag ka agad maniwala sa criticism. Pero dahil napakalaki ng influence si pastor, kapag na-discipline siya, public agad na discipline. So yung kay Steve Lawson, sa totoo lang ayoko mag-comment agad-agad doon sa usapin niya. Pero so hindi ako madalas kung binabanggit ko si Lawson, I think nabanggit ko lang siya isang beses sa preaching. Pero very general lang. I do not want to go sa details kasi. Pero ang isang tamang ginawa nung church na yon ay pinablicize. Tama yon. Hindi natin dapat malaman lahat ng details, pero isang tamang ginawa ay public. Talagang hindi yun private dapat na sila lang. Kasi ang laki ng influence niya. Maraming nakinig sa kanya, maraming sa turo niya. Public agad. Yun yung verse 20. Yun yung verse 20 dito. Tama yung ginawa nila na verse 20. Tanggal siya sa mga ministries. Public talaga na sinabi, nakasala siya, under discipline siya. So, ginawa nila yung verse 20. So, yun lang, hanggang doon lang kayang sabihin kay Lawson. I do not think meron akong kakayanan na malaman lahat ng detalye na meron sila. Pwede tayo magbasa. Yan. Pero I do not think hindi natin main business na malaman lahat ng details. I think enough na malaman natin na tinanggal siya sa team office. I think enough na malaman na ay may repercussion yung kanyang kasalanan. It is enough na ginawa yung verse 20. Kung ano man yung ibang ginagawin nila doon, I do not think mayroon. Kunyari ako personally, saka sa church namin, I do not encourage na alamin pa yung lahat ng detalye. I think it's enough. So, any comment, Julian? Thank you po talaga, Pastor. So, talaga, share ko lang yung yung sa RepCon kasi may special evening session kasi yung one of the speakers, which is si Pastor Jorem Ramos of Solideo Gloria Church in Davao. So, ito yung isa sa mga nabanggit niya tungkol sa yung tungkol sa biblical eldership. So, talaga, elders must live among the people, which is, yung text doon is yung sa Acts 20:18, yung sinabi nga, and when they came to him, he said to them, you yourselves know how I live among you the whole time from the first day I set foot in Asia. So, talagang when it comes to eldership or talagang sa pagpapastor, talagang setting talaga godly example. Hindi ibig sabihin na hindi magkakamali o hindi magkakasala, pero yung talaga, yung talagang kitang-kita sa karamihan nga, minomodel niya talaga yung what it means to be Christ-like. And thank you, Pastor, for the answers talaga. And importante talaga yung discipline kasi klaro naman yung sabi sa Hebrews na for those whom the Lord loves, He disciplines. Although, yung sa pastor is higher level na yun. And talaga, and sad to say talaga, I agree sa mga na-discuss mo, Pastor, na yung iba, yung parang nasa-soften down yung church discipline, yung iba naman, parang very harsh. Parang hindi dumadaan ng tamang proseso. So talaga, when it comes to church discipline,
it takes a lot of grace talaga. Amen. Yun lang po. Salamat. Ayan. Salamat, Bro Julian. Ang next ay si Arvin. Ayan. Go, Arvin. Hello. Rinig, bro. Pero bago yun, pas, pumanifest muna. Ayaw mo talaga tigilan, ah. Tawag dito sa ni Steve Lawson. Sinisigundahan ko yung sinasabi ni Bro John Paul. Kaya natin yung Okay. Dallas Community Church. Malalaki na sila. Kaya na nila ma-handle yung issue kay Pastor Lawson. Dallas ba? Hindi ko maalala. Oh. Ako hindi ko rin maalala. Kaya ang sabi ko kanina Trinity eh. Trinity something church. Hindi ko rin maalala. Malalaki na sila. Maging example yun na maglakad sa katuwiran. At yun nga. Nakalungkot. Pero ang call sa atin, ang duty sa atin, pag-pray pa rin sila. Yun talaga. At wait na lang natin yun sa kanila. Tayo lang naman yung regarding kay, yun yung manifestation ko, Pas. Regarding kay former Pas. So, let me read the reflections. Number 1. It is better to be under the chastisement of God's loving discipline than to be lost in the fleeting pleasures of sin. Embracing His correction brings us closer to true peace and joy in Christ. Ang pinopoint out ko lang sa unang reflection dito, Pas. The grace, di lang siya grace eh. The blessings talaga of discipline. Ika nga na sa mga private corporation, sa gobyerno, may mga criminal hearings, may mga proceedings, may mga disciplinary actions, mga memo. Kumbaga lahat yan ginagawa. Yung discipline, napaka-importanting konsepto niyan sa lipunan natin in itself. By its virtue itself, napakahalaga ng discipline na ang kumpanya na walang disciplinary actions, disciplinary measures, papalpak. Ang gobyerno na walang disciplinary measures, papalpak. Paano pa sa Iglesia ng Diyos? Na siyang kaharian niya dito sa lupa. Talagang kahit sa mga sundalo ng Diyos, meron din mga yun nga, corporate and disciplinary measures para ma-maintain yung discipline at yung effectiveness ng mga sundalo niya. At napakabuti ng Diyos na hindi niya tayo pinabayaan, hindi siya na naging tahimik at naglatag siya ng mga pamamaraan na tapat sa salita niya na makatulong sa atin para maglakad palalo sa katapatan. At yun nga, yung discipline naman na to, hindi lang discipline na babasag sa iyo kundi discipline siya na kung saan binabalik ka sa peace at sa joy of salvation natin kay Christ. Yan naman yung sa first point. Sa second point naman, it's more on the practicals. A sword forged in the fiercest fire, struck by the heaviest hammer, becomes the sharpest weapon in battle. Embrace the disciplinary means of God through the church. It is for the benefit of your soul. Ika nga nila, tulad nga sa kaninang point, the most effective soldiers are they that trained the most. Sila na mga hinaasa ng Diyos. Sila na pinadaan sa napakaraming temptations pero hindi hinayaan ng Diyos na pumalpak sa mga temptations na yun. At yun din, kahit pagpalpak din, yung lagi sinasabi ni Paul Washer, na kahit sa mga mistakes niya, ginagamit yun as a humbling experience to teach to his family na hindi siya perfecto. So lagi silang tumingin kay Kristo. Nawa, ito yung mga nakuha kong reflections pa sa usapin ng discipline. Hindi siya maliit na bagay. Napaka-halaga talaga. And dapat talaga na pangalaga natin. Ma-update talaga pagka dinidiscipline ka. Sino ba gustong ma-operahan? Sino ba gustong mahampas ng martilyo ng Diyos para tumino? Pero yun para sa kabutihan natin para sa pagtutuwid sa atin ang kaluluwa natin yun. So let us embrace discipline. Let us humble ourselves before God when we are to face discipline. Ito lang naman yung mga reflections ko, Pas. Salamat sa Diyos. Salamat sa study. So sa mga questions ko, Pas, again, follow up na lang siguro sa mga practicals. Number 1, what should be the attitude of Christians when they are under discipline? Number 2, how do we regulate the concept of harshness in the disciplinary measures? How do we say, siguro ang follow-up question ko dito, Pas, how do we say that we have gone too harshly? How do we say we have gone too far in terms of disciplining? And how do we say that we have not gone harsh enough? Parang yung may ganung concept na po na nagluluto sa isip ko, Pas. Kasi sa pangatlo, more on sa technical detail or pwede naman sa table talk na lang. What should the ARBC Blue Ribbon Disciplinary Committee look like? Siguro, Pas, may pre-sap na ako dito na magkakaroon tayo ng disciplinary committee. Yes. Yun lang naman. Yes. I thank you, bro, again dun sa mga very insightful na mga comments. Yung sa questions, number 1, ano dapat ang attitude ng Christian kapag under ng discipline? Ang attitude niya dapat ay humility.
Mm. Yun talaga. That's it. Ang attitude kapag dinidisipline ay hindi niya isipin na tama siya. Mm. Ano ang itsura ng pride kapag dinidisipline? Ang itsura ng pride kapag dinidisipline ay gusto niya pang mag-instruct Mm. kung paano siya i-discipline. Pride yun. Hindi yun humility. Na dapat ganito yung discipline nyo sa amin. Dapat ganito yung gawin nyo. Pagpalag, na mali yung ginagawa nyo. Yan. Hindi yun humility. Hindi yun ng attitude. Ang attitude ay ang attitude ng humility ay pagtanggap ng lahat ng counsels. Na kung ano yung sabihin counsel ay very willing. Dahil kaya totoo nun, kaya na-discipline ng isang tao kung properly. Dahil hindi siya nakinig sa counsel before. Mm. Meron siya mga hindi pinakinggan na counsel. Napakaraming counsel na napakinggan niya, either by the explicit preaching of the Word of God, personal reading, personal knowledge, sa light na binigay sa kanya ng Panginoon. Ngayon, na under discipline siya, ang itsura ng humility ay makinig dun sa mga counsel na hindi pinakinggan before. So, yan ang itsura ng humility. Yan ang attitude dapat kapag din-discipline, hindi pumapalag. Hindi siya pa yung nag-uutos kung paano gawin yung discipline sa kanya. Hindi binabaliwala yung mga counsel. Mga red flag yan. Kapag nasa discipline ng isang tao, tapos siya pa masusunod. Siya pa ang pwedeng matapang, kumbaga. O kaya siya pa ang hindi nakikinig sa mga counsel. So ang attitude, I think one attitude ay humility. Humility kapag under sa discipline ng isang Kristiyano. So number 2, paano natin ma-regulate yung harshness sa disciplinary measure? Now, ang isa sa kailangang tumingin dito sa usapin ng harshness, hindi yung dinidiscipline. Okay. Kapag tayo yung under discipline, ang tingin talaga natin kahit gaano ka-gentle, kahit gaano ka-gentle yung nagdi-discipline sa atin, ang tingin talaga natin harsh. Dahil totoo naman, may harshness ang discipline. Hindi discipline yung point. Hindi discipline yun. Hindi discipline yung hindi masakit. Ang discipline ay masakit. Ang discipline ay may shame. Hindi disiplina yung tapik. Kapag kanina lang nakalagitnaan kami ng family worship namin, tinawag ni Lori si Light. Sabi niya, Light. Tapos sabi ni Light, stop. No. Pinalo ko siya. Hindi niya pwedeng gawin yan. Hindi discipline yun kung sinabi ko sa kanya, point. Huwag mong gagawin yan, ha? Hindi. Para sa kanya, harsh, kasi pinalo ko siya. Harsh sa kanya yon. Kaya kailangan maging maingat tayo dito. Sino ang magsasabi kung harsh ang discipline? Ang unang-unang hindi dapat ang mag-measure ay yung dinidiscipline. Ang pwede mag-measure niyan ay yung hindi dinidiscipline. Sino yung outside na nakatingin na makakakita kung tama lang ba o hindi. So yun, yung isa kong comment lang doon sa number 2 ay yung dinidiscipline ay hindi pwedeng siya ang mag-measure ng harshness. Dahil wala siya sa tamang spiritual state para mag-judge kung ano ang harsh at anong hindi. Wala siya sa tamang position. Kaya ganun din, sabi sa Galatians 6:1, you who are spiritual, kayo ang mag-correct. Hindi pwedeng ang magpapataw ng discipline ay yung mga dapat ring i-discipline. Yeah, totoo yun. Sabi ni Apostle Paul, you who are spiritual, hindi pwede. Kasi alam mo, pwedeng maging tendency talaga maging harsh. O kaya naman, maging the other way around. Matthew chapter 7, di ba? Yung sa Matthew chapter 7, sabi ni Jesus, judge not lest you be judged, dahil kayo, ang laki ng troso sa mata nyo, tapos yung puwing sa mata ng iba, issue sa inyo.
So walang karapatang mag-judge yung may malaking troso sa mata. Hindi tama yung judgment niya. Makita mo yung Pharisee sobrang harsh. Bakit? Kasi dapat sila yung dinidiscipline eh. Dapat sila yung dinidiscipline. Pero sila yung nang didiscipline. So, dun, I cannot comment kasi may harshness talagang discipline. May harshness talagang discipline. Pero ang hindi dapat magsabi ay yung dinidiscipline at hindi dapat magdiscipline yung dapat i-discipline. So, number 2, bro. So, number 3, inside ano kasi to bro eh. Hindi alam to nung iba eh. Ang sinasabi po ni Harvey na Blue Ribbon Committee ay yung meron yan sa church history ng early church na meron silang group of pastors na sila yung nag-handle ng church discipline. Ganon din sa 17th century hanggang 19th century ng mga Baptist churches, meron silang meron silang ministry kung saan merong mga members na sila yung nag-handle ng mga pag-investigate sa church discipline issues. Ayan. So, ibig sabihin hindi lahat ng discipline matters ay si pastor ang lahat ng pati investigative yung ay siya pang nag-asikaso. So, may mga roles yung ibang members. So, ayan. Yung sinasabi po ni Harvey na Blue Ribbon Committee. So, sa atin, isa yun sa mga pag-uusapan natin later on dahil dumadami tayo. So, sa mga susunod na mga meetings, I would hindi lang ito, iba't iba pang ministry. Pero yung mga tao na magiging part ng ministry na to ay dapat yung mga Galatians 6:1, spiritual. Hindi dapat maglagay dito ng tao na madaling masway. Hindi dapat maglagay dito ng tao na madaling maawa o kaya naman madaling maniwala o kaya naman too harsh. Alam mo yun? Kailangan sila ay nasa maayos, malusog at season na kalagayan. Hindi ito dapat sa kunyari mga bata. Si Aya, hindi dapat o yan sila Gab full-fledged member sila. Pero hindi natin pwede ilagay yung mga alam naman natin na hindi wala pa kakayanan to do that. Ayan. So any comment bro yun sa 1 to 3? Sige. Pinaka-comment ko lang sa 1, agree nga doon pas na kailangan humble. Humility. Yun yung unang tinitingnan. Humility sa nagdi-discipline at humility din sa dinidiscipline. Yun talaga yung magandang attitude both sides. Tapos pangalawa pa, sa usapin niya ng harshness, yun talaga yung challenge ng mga magdi-discipline. Sa inyo pa, sa ibang mga mature din na brethren sa atin na nagbibigay ng counsel sa iba at nagdi-discipline din sa iba sa mga kapatid natin. Hindi naman ang point manira eh. Hindi naman ang point mang-undermine ng tao eh. Hindi naman ang point makakagat ka ng kapakambing, tupa mo. Ang prinsipyo sa Bible, mag-start off ka sa pinaka-prudent na action. Hindi naman sinasabi mag-start sa pinaka-harsh na methodology. Kumbaga, mag-escalate ka lang ng mag-escalate ng harshness kapag ka talagang nagmamatigas, patuloy tumitigas yung loob ng kapatid na dinidiscipline. Talagang sa end din natin, sa end ng mga ng didiscipline, sa end ng dinidiscipline din, yun talagang dynamic niya. May harshness kasi yun yung realidad ng kasalanan. Hindi kasalanan ni pinabayaan mo yun. Masakatakot yun. Mabuti na maging sobra-sobra sa pagdidiscipline kaysa yung maging lenient ka. Yun nga, yung leniency. Sinayaan na lang sa kasalanan yung kapatid. So, yun nga. Paano nagawa yung love na yun? So, yun yung comment ko sa ito. Lastly pa sa usapin nga natin ng Blue Ribbon Committee, sa disciplinary committee ng ARBC, may establish natin siya in a sense na tapat talaga sa mga biblical principles, tapat sa mga tapat na doktrina ng Diyos. Dahil para sa kabutihan din ng ARBC, para sa preservation ng church, preservation ng gospel, sa katapatan ng mga orthodox doctrines natin. Talagang nakikita kong need natin sa church natin. At iba rin mga churches kung need nyo na, kung malaki na kayo, tapos malaki yung disciplinary committee, pag-investigate kasi, need din ng time nun pa, need ng resources. Yeah, right. Yun yung value talaga pag may committee na tayo na ganun. Pero maganda nga, for example, may mga background na sa criminal law, mga attorney, mga ganun. Grabe ka naman. Imagine lang natin. Lumaki na yung church natin. Yung mga
may mga ano pala tayo, may mga member na tayo na judges, ng mga attorneys, di ba? Mga Oo. mga prosecutors. Yan talaga ang mga trabaho din mag-imbestiga ng tao, mag-fact finding. Di ba? At least Marami sa atin si Paul gusto daw mag-law. Si Deacon Noiki gusto rin mag-law. Sino pa ba yung gusto mag-law? Si Aileen. Yan, mga gusto mag-law naman. For example, kasi sa akin meron na tayong trio tagapayo. Yan. Joke lang. Mga sana nga dumating pa doon, may congressman na part ng church natin. Sana. Lumalayo ka na, bro. Lumalayo ka na. Nagiging politiko na yung sinasabi mo. Yung labas. Yung pangarap mo, out of the mouth comment, the abundance of the dream. Di ba? Yung kasi mas para maging anyway, sige lang. Ay, yung magiging influence sa natin. Wait lang, sumasobra na. Sa committee, yung mga disciplinary committees, yun yung may mga background talaga sa pag-handle sa mga ganung mga malalang situations. Kung siyempre, idea lang naman yun, plus. Pero for example, yun, need natin mag-discipline ng kunyari, yung kapatid natin, nag-commit ng financial fraud. Paano natin i-discipline yun kung wala may alam sa atin regarding sa finance at financial processes. So yun nga, plus. Gamit ko na. So yun lang naman, plus. Salamat. Maraming bagay talaga yung discipline sa church. So, yeah. Yes. Thank you, bro. Maraming salamat sa mga questions mo. Very important yung mga binigay mong questions. So, ang next si Ralph. After ni Ralph, si Temi. After ni Temi ay si Amor. Yan. So, si Ralph muna. Tatlo yung questions ni Ralph. Number 1, maaari po bang i-report ng taga-ibang church o unbeliever ang isang miyembro na nagkasala? Yes, pwede. However, kaya important dito na open tayo sa usapin na accountability. So, kapag may nalaman na nagkakasala yung isang taong ito, yun ang ipaalam dapat sa pastor niya o sa mga members, ka-churchmate niya na siya ay nagkakasala. So yes, that is confirmed. Even unbeliever, of course, medyo tayo dito, very rare rare ito na instance, pero ganun talaga. Kapag may isang unbeliever nagsabi, may membro kayong ganito yung ginagawa, meron siyang kasalanan na ginagawa, pwede na pakinggan iyon, pero doon papasok pa rin na kailangan investigate iyon. Kaya yun yung pinag-uusapan kanina with Arvin, na kailangan ay mapatunayan na nagkasala talaga bago siya mag-undergo ng discipline. So, yun yung number 1, Ralph. Sa number 2 naman, ano yung dapat gawin ng church sa isang pumapasok pa lang sa membership at siya ay nahulog sa pagkakasala? So, ang presupposition ko dito, Ralph, ay hindi pa siya member, di ba? So, hindi pa siya member, nagpapa-member pa lang siya, tapos nahulog siya sa kasalanan. Yung nagpapa-member na yon, nasa sa kanya yon. Magpapasakop ba siya? Magboluntaryo ba siya na magpapasakop sa discipline ng church? Kasi hindi pa siya member eh. Kung hindi pa siya member, hindi pa siya under ng authority ng church, hindi pa siya nakikipag-covenant. Wala pa siyang oath, wala pa siyang vow. So, kung siya ay magpapasakop sa discipline ng church, magandang bagay yun. Isa yun sa proof na siya ay talagang repentant. Although ang mangyayari dito talaga kapag nagpapa-member pa lang tapos nahulog na sa kasalanan, mapoprolong yung kanyang membership process. Talagang hindi basta-basta na mapapapasok siya sa membership. So, ayun. Pero of course, hindi siya pwedeng tanggapin sa membership kung ayaw niya i-deal yung kanyang kasalanan. So, yun yung sa number 2, bro. So, number 3, maaari po bang dumalo ang isang tao excommunicated sa ibang church? Ano po ang dapat maging reaction ng church if doon sa karoon ng restoration? Boom! Ito yung, ito yung mahirap, no?
magkakaroon na tayo ng mga complications kapag ang pinag-usapan na ay interchurch na usapin. So, pwede ba na ang isang taong na-excommunicate ay dumalo sa ibang church? Of course. Actually, yun yung gusto natin eh. Gusto natin mag-church sila. Gusto natin makapakinig sila ng salita ng Diyos. Gusto natin ma-restore sila. Hindi natin sinasabi na wag silang mag-church. Ang gusto natin, ma-restore sila talaga sa church. Maraming pagkakataon lang na sa ibang church pumupunta, pero sana i-deal yun agad sa church kung saan siya na-excommunicate para maayos yung kanyang usapin ng church discipline. So ano dapat yung reaction ng church if doon sa church na yun nagkaroon siya ng restoration? Dito kailangan magkaroon ng pag-uusap yung mga pastors. Dito magkakaroon ng pag-uusap kung may relationship sila. Dahil dapat etong na-excommunicate, dapat ang role niya kung naiintindihan niya yung nangyari at dapat pinaintindi sa kanya yung nangyari na kailangan niyang sabihin na excommunicated ako sa ibang church. At pag sinabi niya yon, dapat ipaalam nung church na ina-attendan nung excommunicate, kausapin niya yung pastor kung saan siya na-excommunicate. So may pastoral na pag-uusap na dito. At doon sila magkakaroon ng full clarity. At kung nag-usap sila, alam ni pastor kung saan nag-a-attend si excom, dapat alam niya na hindi basta-basta ito. Hindi ito acceptance ng membership na parang isang unbeliever. Ito ay mas malala. So dapat hindi ito treatment na parang wala lang. So may very grave seriousness din dito. Kung serious ng membership, double seriousness yung sa mga na-excommunicate. Pero kapag ginawa na nila lahat yon at natanggap sa membership, both churches should rejoice. Kailangan matuwa sila. Kailangan magkaroon ng rejoicing. Siya ay nawala, he was lost but now he is found. He was blind but now he sees. Now ay nagkaroon siya ng tunay na pagsisisi. At si church na na-restore, isa sa mga gagawin dapat nila bago pa gawin yun, ay ipakausap ito. Kunyari, lalaki siya, bro, balik ka sa church mo, humingi ka ng tawad doon, sabi mo sa pastor mo, bigyan kami ng recommendation letter. Ayan. Pwede ka namin tanggapin sa membership kung makikita namin na may fruit of repentance ka. Pero hindi ka namin tatanggapin sa membership nang hindi ka nakikipag-usap doon. Na parang wala lang. Na parang tinakasan mo lang yung issue doon. Hindi pwedeng ganon. So, rejoicing kapag na-restore siya, natanggap siya sa membership, kasi gano'n yung mangyayari eh. Parang mangyayari. Yung acceptance sa membership, restoration na yun. So, ibig sabihin, si church, sasabihin nila, balik ka doon, sabi ng pastor mo, tapos balik ka sa amin. Then, pag-iisipan namin. Kasi malaking proof ng repentance yun. Yung pakikipag-ayos sa church kung saan siya na-excommunicate. Napakalaking katibayan yun ng repentance. At may mga ganyang karanasan na very big blessing sa mga churches. Now, ay hindi ko na babanggitin yung iba pang mga scenarios kasi very complicated. Yun yung best na scenario. So any comment, Ralph? Tama si Paul. Sabi ni Paul, dapat may reconciliation sa lumang church niya. Ayan. So I think wala na, Ralph, na any comment or follow-up. Sige, Deacon Marlon, tungkol yan sa question ni Ralph? Ay, hindi pa. Ay, Next okay. lang po. Next lang, sige. Ayan, so sabi ni Ate Jemaila na maganda talaga na may recommendation galing sa dating church. Yes. Ayan, so sige, next ay si Temi. So after ni Temi, si
Amor, after ni Amor, si Deacon Marlon. Hello po, good evening. May recommendation naman po kami, Pas. Charot. Tapos, paano po yung Balik na-excommunicate? na kayo, hindi na kami galit. Nagtayo ng sariling church. Hindi, joke lang. Pero pero Oy. hindi yung question ko. Ito, grabe. Oy Mike, wag ka magtayo ng church ha. Oy, Deacon Marlon ha, hindi na excommunicate si Mike ha. May recommendation po kami. Invitation po sila. Ang question ko po, Pas, sa mga member tapos dun sa taong na-excommunicate. So, di ba po yung treatment natin sa kanila is hindi na katulad ng dati. Hindi nga rin katulad ng unbeliever eh. So, very different. Sabi pa nga po sa Bible, na huwag kayong kakain, parang uupo kayo sa isang hapagkainan na gagawin niyo yun sa isang taong excommunicated. Parang ganun yung relationship na meron ka sa taong excommunicated. Hindi siya acceptable sa ating mga Kristiyano. Tapos ngayon po kasi, since may Facebook na, lahat naman gumagamit ng Facebook, tapos parang ang relationship ng tao ngayon through Facebook is very mabilis lang. Hindi siya in-earn or ganyan. So, very iba na ngayon dahil sa social media. Tapos, madami din tayong audience sa social media, believer and non-believer. Tapos po, halimbawa itong si excommunicated at si member, parang nakikita mo sa social media na close pa rin sila. And then, kilala mo tong mga taong ito, and then ikaw na nakakita sa social media, and limited lang naman din yung knowledge mo. Hindi ka makakapag-comment kasi Facebook lang yun, picture lang yun, my day lang yun, hindi mo alam yung scenario. Though may impact yun sa'yo bilang audience nung nakikita mong picture na parang mas close pa siya dun sa taong tumalikod sa pananampalataya kaysa sa mga kapatid niya sa pananampalataya. Paano po ba yung gantong maganda i-chat sana natin yung taong nakikita natin. Pero, paano ba yung pag-balance natin nito, Pastor? Kasi syempre, ako personally, hindi ko na siya parang, kung bearable naman siya sa akin, mananahimik ako. Though ma-hurt ako, though mananahimik ako. And iiwasan kong i-judge yung kapatid na yon since very limited ang picture. Pero yung Pastor po. Ayun, thank you. So, ayun, isa rin talaga doon yung usapin ng conscience, ano. Tama yung sinabi ni Temi na kung may sense naman na bearable, okay yun. Pero kapag may knowledge ka na kasi, lalo na sa teaching na to, hindi yun bearable sa'yo, magkakaroon na yun ng bearing sa isang mananampalataya. So, ang talagang sinasabi doon ay magkaroon ng confrontation, may tanong. Masabi talaga, di ba, na-excommunicate sila, kamusta ang relationship mo sa kanila, anong ginagawa nyo. Isa yun sa mga dapat mapag-usapan talaga doon. Dahil pwedeng magkaiba yung interpretation natin sa kanila, pwedeng lack of teaching talaga, pwedeng, ay, bawal pala yun. Hindi nila aware na bawal pala yun, akala ko okay lang. Pwedeng ganon, or pwede naman talagang may kampihan o rebellion na nangyayari. Kaya kailangan nagkakaroon ng pagtatanong, pagtatanongin talaga anong tingin mo sa excommunication ni ganito, ni ganyan. Kailangan na kakaroon ng question doon. Kaya excommunication talaga, ginagawa yan ng decision ng buong church. Hindi yan decision ng iilan lang. Ibig sabihin, merong sense ng majority yung church pag nag-decide. Therefore, you are one sa decision na iyon. Yung keys na sinabi sa Matthew 16, Matthew 18, na losing yung na imagery na binigay ni Jesus. Therefore, iisa kayo doon. So, dalawa lang. Either nagdi-disagree sa decision ng church or
clueless lang siya. Dalawa yun. So, ma-address yun kapag kapag nakamusta or nakausap sila. Pero very, ano naman talaga, very worrying kapag yung situation ay mas close pa sa excommunicated kesa sa mga faithful sa kanilang profession of faith. That's essential worrying. So, walang ibang gagawin talaga doon kung hindi tanungin. Kamusta yung relationship na sa kanila? Dahil tama yung sabi mo, Temi, na yung pagkakain ay imagery ng good relationship. Yung kaya sinabi ni Paul, huwag kayong kakain kasi ang pagkain, ibig sabihin nun ay maganda yung relationship natin. Ang sabi ng scripture, ay hindi pwedeng ganun. So, ibig sabihin, kung merong time na mag-uusap, ang pag-uusapan ay yung spiritual state nila. Ang iniiwasan ay mapag-usapan yung mga hindi naman tungkol doon sa nangyari sa kanila. So, ang dapat, kung napag-usapan yun, over food, okay lang. Kasi, ano naman yun talagang point okay yun. Kung talagang kumain sila, pero ang pinag-usapan nila ay, ano nang tingin mo ngayon sa nangyari sa church? Anong tingin mo na, kamusta ka ngayon na wala ka ngayon sa church? Kung yun, over table, okay yun. Kasi hindi yun usapin ng brotherly talk. Yun ay confronting talk. That's okay. Hindi yun nag-against doon. So, kaya kailangan talaga ng pag-uusap doon sa ganong situation. Any comment doon, Temi? Pa-follow up ko sa yung extent ng sinasabi nating nire-reach out natin ulit yung taong yun. Kasi 'di ba yun yung common. Parang ayaw mong i-cut yung relationship mo sa kanila kasi parang hoping ka. Lahat naman po tayo. Yes. Pero parang super nice mo sa kanila na talagang gano'n na mag-extend ka na to eat with them pa. Pero yun nga, na clear sa akin na pastor na ang dapat sa mga excommunicated na, dapat kung pupuntahan natin sila or kung may gagawin tayong favor para sa kanila, yun yung i-share natin ulit yung gospel at kakamustahin natin yung spiritual life natin. Doon malinaw siya. Hindi pwede nating sabihin na gusto ko lang kasing baka ma-reach out pa siya kaya nakikipag-coffee ako sa kanya sa Starbucks or nagbe-visit ako sa house niya pero hindi naman natin ma-brought up yung gospel. Parang hindi mo siya ma-confront. So, malinaw na walang small talk. Walang pre-evangelism. Yun nga po. Yun yung minsang nakaka-confuse sa ating mga Kristiyano na kasi nire-reach out ko siya, yung pag-reach out natin, very nice tayo na, uy, mag-coffee naman tayo. Miss na sa unbeliever na hindi pa Kristiyano, pwede yun. Pero doon sa excommunicated, hindi pwede yun. Yun yung medyo parang vague sa akin na paano yung pag ganun yung sagot sa'yo na kasi baka sabi ng harsh mo naman, ikakat mo na yung relationship mo sa kanya. So, dapat clear na inaano natin yung gospel, nilalatag natin sa kanila. Kasi hindi naman mababaw yung ginawa nila I mean, pagtalikod yun, verbally. Lalo na kung verbally, sinabi nila na hindi na ako nananampalataya dyan sa Diyos. So, yun. Ang tanong doon, sino yung harsh? Sino yung harsh? Thank you, pa. Hindi ang harsh, hindi Diyos yung harsh. Hindi yung harsh. Yung harsh ay yung tumalikod. Kailangan makita not in a carnal way, kung hindi spiritual. Ang totoong harsh ay yung nag-crucify again sa Lord of Glory doon sa Hebrews chapter 6. Yun yung harsh. Question pala ako. Sorry na, Deacon Mark. Yung kasi, ang meron po sa Bible is admission of membership and then pag-aalis sa member. What if ang is walang sin talaga na clear, pero ang ginawa ng tao is nag-withdraw ng membership.
May ganun po ba or paano po ba yung ganun? Oh, ayun. Though may conflict siya, hindi siya yung smooth na pag-alis. Though hindi naman siya, parang walang hindi mo ma-identify na lantarang scene, pero may conflict po, parang ganun. Problema yan both ng yung gustong mag-withdraw ng membership at problem din yan ng church. Kasi kapag may conflict, kailangan ayusin. Hindi pwedeng hayaan ka namin. Hayaan ka namin mag-withdraw ng membership. Tatanggapin namin yung withdrawal mo ng membership para lang wala ng gulo. Yan yung sinabi kanina sa abuses na ang gusto ay external conformity lang. Na okay, so para wala kami problema, isa ka sa problema namin. Okay na, sa iba ka na. Mali yun. Hindi yun ang ginagawa ng isang local church. Dapat aayusin nila. Kung magkaroon tayo ng conflict, actually, ma-conflict, pwedeng personal, pwedeng theological. Ang kailangan talaga na maging position ng church, kung hindi na tayo mag-agree, I do not think we can do the ministry well. Wala kang kasalanan, walang kasalanan dito na involved. Pero I do not think na magkakaroon tayo ng progress kapag nanatili ka dito. I would recommend you. Ang church mismo ang bibigyan ng recommendation letter. Hindi pwedeng umalis ng walang recommendation sa iba na parang maalis sila ng wala lang. Kailangan mayroon. Hindi pwedeng walang pupuntahan yung nag-withdraw ng membership. I do not believe that. Hindi tayo naniniwala na pwede na lang basta mag-withdraw nang walang lilipatan. Palaging kailangan may lilipatan yung mga mag-withdraw ng membership. Isa yon sa accountability. So, kapag may ganung nangyari, both problem yan sa nag-withdraw at sa church. Dahil kapag may withdraw, hindi sila makapag-withdraw nang hindi hinayaan ng church. Hindi pwedeng sabihin, ang sakit na ng ulo namin. Sige na, alis ka na. Hindi pwede yung ganun. Kailangan sabihin namin, I think, dito sa ibang church na to, you can flourish. Pwede ka talaga dito. Mas better ka dito. Therefore, i-recommend ka namin. Merong sense dito ng agree to disagree. Merong sense dito na we can go on our own ways ng magkapatid pa rin tayo. Yeah, ayan, sabi ni Paul, transfer, not withdrawal. Yung withdrawal ay paglipat ng ibang church. Pareho pa rin silang may gagawin. Yun yung nangyari kay Barnabas at kay Paul. May disagreement sila, pero tuloy pa rin sila. Meron sila parehong destinasyon. Doon. So, isa yan sa mga hindi ako agree na nangyari or possibility. Thank you po, Pas. Wala naman na po akong follow-up. And thank you. Si Amor, after ni Amor si Deacon Marlon. Si Amor merong Asan na yan? Mayroon pa si Kel. Yan, si Amor muna. Asan na yan? Yan, sabi ni Amor, number 1, pwede bang mag-first step na one-on-one confrontation kahit hindi naman sa akin directly nagkasala? Example, lack of attendance every Lord's Day. So, mahirap maging situational, pero yes. So, yung Matthew 18 na hindi naman tungkol na sa akin mismo nagkasala. Pwedeng alam ko na nagkasala siya, kaya pwede ko na siyang directly na kumprontahin. So, yan yung number 1. Yes, ang sagot doon ay oo. Yun talagang first step palagi, one-on-one. Sa pangalawa, minsan may fear na mabigyan ng label na legalist kapag kapag may kinorek na kapatid. Paano po kaya ito may iwasan na maparalyze na lang ng fear na ito? Ayan. Isa ito sa mga common tendency natin to bilang tao. Tapos mas common tendency natin to bilang Pilipino. Again, ito yung binabanggit ko kanina na
ang mga Asian ay may respectful culture at yung respectful culture natin ay may disadvantage. Ibig sabihin, ayaw natin ng may nagugulo sa unity. At least outward. Ayaw natin na may nagugulo sa peace. Kumbaga. Pero alalahanin natin yung kwento ni King Ahab sa ni Prophet Elijah. nung sabi ni Ahab, sabi ni Prophet Elijah kay Ahab na kayo ng asawa mong si Jezebel, tigilan nyo ang pagdadala sa Israel na sumamba sa Diyos-Diyosan. Si propeta yun ng Diyos, si Elijah. Alam yung sabi ni King Ahab? Sabi ni Ahab, "O you troubler of Israel." Sabi ni Ahab, ang nanggugulo daw ay si Elijah. Sabi niya, ikaw, Elijah, nanggugulo ka. Napaka-peaceful namin sa idolatry. Napaka-peaceful namin na sumamba sa Diyos-Diyosan. Tapos ikaw darating ka, itatama mo sa amin. Legalist ka. Nanggugulo ka. So, ganun din si Jesus. Mabansagan ang Panginoong Jesus, manggugulo. Napakapayapa nung mga nagbebenta outside of the temple. Malaya nilang ninanakawan yung tao. Malaya silang ginagamit nila yung temple for business purposes. Pero dumating si Jesus, ginawang latigo yung mga tali, tapos pinagtatabuyan sila. Napaka-legalist naman ni Jesus. Napaka-nanggugulo naman. Ba't nanggugulo kayo sa mapayapang kasalanan namin? So, ang isa sa dapat nating maisip pag sa usapin ng discipline, ang isa sa dapat ma-mortify sa atin ay yung fear of man. Isa yun. Huwag tayong matakot sa tao. Huwag tayong matakot sa sasabihin ng tao. Dahil pagharap natin sa Panginoon, ang magja-judge sa atin sa final day ay hindi yung tao. Ang magja-judge sa atin ay Panginoon. Kahit anong sabihin ng tao, kahit anong bansag, tandaan natin ang pinaka-faithful sa scripture, palagi yung binabansagan. Palaging merong criticism dyan. Napaka-harsh mo. Maging si Jesus. Babansagan yan. Maging si Elijah, binansagan. Maging si Noah, binansagan. Kaya huwag tayong matakot na bansagan kahit anong sabi na legalistic kayo. Ang konsensya dapat natin nakatali sa salita ng Diyos. Hindi dapat ito nakatali sa sasabihin ng tao. Isa yan sa kailangan nating mga cultivate bilang mga mananampalataya. Na pag may ano naman kung sinabi nila, ginagawa ko kung anong pinapagawa sa akin ng Panginoon. Yung sinabi ni Apostle Paul, I do not even judge myself. Maging sa sarili ko nga, hindi ako naniniwala eh. Naniniwala ako sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag sinabi ito ng salita ng Diyos, ano naman? Yun ang motto, ano naman? Kung anong sabihin ng mundo. Ano naman, kahit 1,000 bansagan ako na legalist. Ano naman, alam ko, ginagawa ko yung sinasabi ng salita ng Diyos. So, isa yan, magkatambal yan eh, yung people pleasing saka people fearing. Okay lang kahit hindi tayo magustuhan ng tao. Actually, yun yung dapat na maging disposition natin. Kunyari, sa mga parents, sa pagpamamalo. Pag pinalo mo yung anak mo, pag pinalo yung bata, talagang ayaw sa'yo niya. Hindi automatic na pinalo, I love you. Alam ko, ginagawa mo to sa akin dahil mahal mo ako. Walang hindi ganun. Dapat willing yung magulang na maging kontrabida sa mata ng bata para sa ikabubuti niya. Kahit anong sabihin niya. Of course, pag maliit pa, pag malaki na, kailangan makinig na. Kahit maging kontrabida tayo sa mata ng marami, basta gawin natin kung ano yung sinasabi sa salita ng Panginoon. So, okay lang yan. Okay yun. Kailangan natin gawin kung ano yung sinabi ng
ng salita ng Diyos. So, I think yun yung Amor, na para maiwasan nating maparalyze, masanay na tayo. Masanay na tayo sa masasakit, masasama, kasinungalingan, or pangbabansag na pwedeng gawin ng ibang tao. Sabi yun ng Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Jesus, when people say wrong things about you, rejoice. Rejoice. Matuwa tayo. Sabi niya, kapag binansagan tayo ng kung ano-ano ng ibang tao, dahil sa ginagawa natin yung pinapagawa ng Panginoon, ang sabi niya, hindi fear. Ang sabi niya, rejoice. Matuwa ka. Rejoice. Why? Bakit? Because the reward of the kingdom ay ibibigay sa atin. Ang reward natin ay hindi yung matuwa yung lahat ng tao sa atin. Ang reward natin ay napiplease yung Diyos. Siya mismo. So, ayun, baka may follow-up ka doon, Amor. Tapos after ni Amor, I see Deacon Marlon. Yes. Hindi maiwasan yan. Kapag sumunod tayo sa Panginoon, babansagan tayong masama. Yeah, ganon yung pananampalataya. Si Deacon Marlon, go Deacon. Before pas yung tanong ko lang pas kung yung nangyari kay Sapphira at kay Ananias ay isang form of discipline. Yun lang muna pas mag-comment ako. Depende sa sagot niyo. Hindi ko masasabi na formal discipline. Mahirap bansagan kasi yung nangyari kay Ananias at Sapphira kasi pinatay agad sila eh. I cannot comment. Pero, of course, ang tingin natin doon, may cleansing na ginawa yung Panginoon. So, kung cleansing ngayon, hindi pinahintulutan ng Panginoon, by principle, yun yung principle ng church discipline, cleansing. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 5. Pero kung yung eksaktong nangyari sa kanila na pinatay sila, church discipline ba, I cannot say yes. Niremove talaga sila. Hindi natin alam, tunay ba silang believer? Hindi sila hinayaan ng Panginoon na magkasala pa, kaya better na silang mamatay? Or pinatay talaga sila kasi hindi sila believer, bawal yung believer, unbeliever na mag-perpetuate doon. Walang comment kasi sa Acts. Walang sinabi si Luke. Yeah. Kahit ako pa din na question, kaya na-question ko kasi kung sakaling form siya ng church discipline, masasabi ko na ano siya, parang warning siya sa atin na wag na nating antayin umabot doon sa parang ganong klaseng pagdidisiplina ng Diyos yung iba to sa atin. Isip kasi parang pwedeng form siya ng medyo extend na to, parang pwede siyang form ng spiritual death or yun nga, image. Parang image siya. Kasi yun nga, sino makakapagsabi sa atin kapag pinaglaruan natin yung apoy ng church discipline na harden or soften yung mga puso natin. Kasi may ganun tayong tendency minsan na hindi pa natin na-encounter, so we tend to play with it. Then until we realize na hindi na natin, wala na, yung identity natin, hindi lang Kristiyano, kaya na-harden na tayo too much to the point na wala nang bearing sa atin, regardless dumaan man ako sa disiplina, mapatawad man nila ako, reconcile. Parang, ayun, yun yung naisip ko, kaya siguro isa yun sa mga pwedeng warning na binibigay ng text na who knows what will happen. May chance pa bang ma-restore or it would lead to spiritual death talaga or physical death to the point of restoration. Kaya po yun yung comment ko dun sa situation nila. Kaya hindi siya normative. Yeah. Pero nilagay siya sa scripture para maging parang yung warning talaga sa atin. Na huwag paglaruan. Yung sa direct context, talagang warning talaga siya eh. Tigil yung mga tao sa pagpapamember eh. Sige, Deacon.
Ayun lang, Pas. Salamat, Pas. Wala nang question yung sa ano lang. Kay Ananias lang. Ayun lang, Pas. Comment lang, Pas, yung ano. Yun yung ano ko. Side comment ko dun sa situation nila. Ayan, thank you, Deacon. Yung next ay si Kiel. Si Kiel. Sabi ni Kiel, saan na yung comment ni Kiel? Ayan. Sabi niya, pas yung excom at exclusion ba ay same pa rin ang treatment sa kanila. Dito bro, medyo ano ako dito eh. Again, kaya ako sinasabing sensitive to, kaya kailangan magkaroon ng reformation, you should talk to your pastor tungkol dito. Dahil ako, hindi ako naniniwala sa exclusion. Hindi ako naniniwala sa yung exclusion kasi ay matatanggal sa membership. Tatanggalin sila sa membership. Pero hindi sila excommunicated. Yan yung exclusion, yan yung definition ni Jonathan Leeman ng excommunication. Na sinabi ko kanina, I disagree kay Jonathan Leeman. Yung kay Jonathan Leeman, sinabi niya, excommunication daw ay tinatanggal sa membership, walang Lord's table, pero hindi sinasabing unbeliever. So basically, yung exclusion sa mga churches, ang ibig sabihin exclusion ay tinitiwalag sa church namin, pero Christian pa rin siya. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ka magtitiwalag ng isang Kristiyano. Ang ginagawa ay kakausapin, at kung hindi magkaroon ng agreement, kailangan silang i-recommend sa ibang mga church na I think magfa-flourish sila sa faith nila. Hindi pwedeng sabihin na ang mangyayari kasi niyan ay tribalism. Okay, bawal ka dito pero pwede ka sa iba. Bawal ka dito. Hindi lang tayo mag-agree on certain points. Therefore, I recommend you to other churches which you agree. At magpa-flourish ka doon. Ayun ang ano ko bro. Pero again, kaya ako nagbibigay ako dito ng qualifier kasi iba-ibang position dito. So ako, ang position ko, walang exclusion. I do not believe that. Pero you can talk to your pastor, of course, para mas malinawan. Kasi hindi ako pastor mo. So, kailangan makinig ka sa pastor mo. Ayan. Doon sa usapin na iyon. Pero ako lang ay personally, I do not believe in exclusion. Either excommunication or retention, dito ka lang sa church namin, or recommendation. So, ang ano ko ay recommendation, hindi exclusion kapag may disagreement. Kunyari, may isang member kami na talagang hindi kami mag-agree sa isang point. I-recommend kita dito. I think magiging kakapakipakinabang ka dito sa church na to. So I think kung we know together na we cannot do that by conscience sa word of God, pareho naman tayo. So you go there, I will recommend you, and you flourish there, and we will pray for you. We will be rejoicing at magkakapwa tayong believer. Ayun bro, Kiel. Any comment? Ayan. So again kapag ibang church niyo, kayo kausapin niyo pastor niyo. Si Deacon Marlon nag-raise ko ulit ng hand. Tungkol ba yun doon or hindi na? Hindi pa, iwan lang. Wala. Okay, sige. Si Joel. Go bro, Joel. Mag-open ka ba bro ng mic? Yun, sige Pas, thank you po. Ang dahil kong tanong paano Pas kung may napansin ka sa church na tendency or at least
tingin mo may hint na talaga ng external conformity or external unity na kaya walang tension o kaya walang conflict kasi nga mas pinapahalagahan, lalo na Filipino tayo, nabanggit niyo po kanina, mas pinapahalagahan yung external unity or external conformity rather than to rock the boat. I think mas tendency nga nating mga Pilipino yun. As a church member, ano po yung dapat gawin? Lalo na kung nakita mo na matagal na, or example, dahil napakinggan natin tong about church discipline. Yung example din ng tanong ni Sister Amor po kanina na yun nga, nahiya na dahil na-label na siya before, so takot nang magtanong or mag-approach, ganyan. Tapos siguro pas later na yung follow-up question po. Ayun bro, thank you. Dun sa binanggit mo bro, ibig sabihin hindi na yung subtle. Kasi yung nung sinabi mong subtle, I do not recommend na mag-act on something subtle. Kapag may mga subtle o kaya hinala lang o kaya mga ano lang, I do not think dapat maging issue yon. Kunyari, napaka-united naman ng church na to. Mukhang may problema dito hindi dapat matuwa tayo doon. Napaka-united ng church na ito. Kung subtle. Pero kung yung babanggit mo kasi kanina, ang tagal na talaga na hindi na yung subtle. Kumbaga malaking ano na yan, malaking mga warning signs na yan na parang bawal dito mag-comment Parang hindi pwedeng kahit kaunting advice lang, bawal magsalita So I think doon pwedeng magkaroon na ng pag-raise. Kasi gusto talaga natin ng unity. Ang ayaw lang natin ay yung external unity lang, kumaga fake unity. Ayaw natin ng fake unity, gusto natin ng true unity. At kapag nakikita tayo ng true unity, we should rejoice. Isa yan sa ini-aim, active na pinapagawa mismo ng Bible sa mga believers ay magkaroon ka strive for peace and holiness without which no one will see the Lord. Isa yan sa pinapastrive, maging peaceful talaga tayo sa isa't isa sa church. Kumaga hindi quarrelsome, hindi yun pang pastor lang na hindi quarrelsome, yun ay pang believer na hindi quarrelsome. Sabi yun kasi yung sa Hebrews na yun madalas kinukot lang yung holiness without which holiness, without which no one will see the Lord. Pero may peace dun peace, strive for peace and holiness without which no one will see the Lord. So ganun din sa church. Pero yung sabi ng mo bro, kapag ano na talaga siya, lantaran na ang puro ano lang, pinapatahimik, bawal ka magsalita kapag meron ng hindi pinagsasalita na may wisdom naman. Hindi na binibigyan ng platform kahit member ng church. Yun, I think yun ay isa ng sign na. So bilang isang member, ang kailangan gawin niya ay directly kausapin yung pastor niya. Kailangan sabihin, pastor, ito po yung napapansin ko. Ano po ang tingin niyo dito? So prayerfully, of course, na sasabihin yan. Ang hindi dapat gawin ay maghakot. Maghakot. ang unang kailangan gawin ay prayerfully, gusto nating magkaroon ng true peace dahil ayaw natin ng fake peace, at ang sagot sa fake peace ay hindi disunity kung hindi striving ng true unity. Therefore, ang maling gawin ay maghakot na alam niyo ba ganito sa atin, hindi fake ang unity natin. Tara, mag-alsa tayo kala pastor. Hindi ganun. Ang unang gagawin ay dumulog sa Panginoon. Sana Panginoon magkaroon ng true unity sa amin. At first yun ang gagawin kay pastor, didiretso sa mga pastor. Kasi ito yung nakikita, hindi ba dapat nating bigyan ng makinig tayo kahit sa hindi nag-yes?
okay lang ba nabigyan natin ng platform without, of course, giving too much platform na magkakos ng disunity, pero healthy platform, hindi po ba yun? So, ayun, kung ano talaga, libre mo. Pastor, kape tayo, eto, may libro ako dito. Binigyan mo ng libro, Unity. So may patience din na usapin doon. Kasi ang gusto mo ay true unity. Therefore, ang unang mag-i-stride nun, yung nakakakita. Gusto ko true unity hindi ako magsasaw ng disunity. Magsa-strive ako ng true unity sa church namin. So, ayun ang tingin ko, bro. Parang reformation talaga siya na kailangan gawin. Ay, sige bro. Pas tingin ko may nabanggit pa kayong angle kanina na, although yung follow-up question ko kasi kung paano yung reconciliation yun for forbearance na parang for example, kasi quantify ko na kasi halimbawa kung sample 4 na beses na isang buwan na siyang hindi umattend tapos hindi sample lang naman to, no? Hindi siya nagre-reply sa messages. Parang may sense ba na parang gusto ko lang i-balance siya nung sa part lang na ayaw mo bukod sa ayaw mo maging legalistic, ayaw mo ring gusto mo ring i-curb yung tendency mo na na kasi pwedeng hindi out of love lang, baka na-earth ka lang or dahil ikaw yung quote-unquote disciplinarian na sanay ka sa ganun parang ganun. Mas leaning sa ganun. Opo. Tama. Bali, ang tanong ko parang paano yun? How does a church member deal with that? Na, or siguro kung hindi naman necessarily tawag dyan, ano ba tawag dito? Hindi necessarily siya na clear 10 decalogue or moral law agad. Pero for example, meron siyang behavior na relational conflict na I would say. Na meron example, may behavior na sinabihan mo siya once pero parang nauulit pa rin niya ulit. Ano po ito? Hindi po ito specific example na nangyari sa akin personally. Gumagawa lang po ako ng personal specific example na tingin ko magiging help for the believer, para lang when, siguro more of when yung thought experiment. Opo. Tsaka po parang more of at least paano yung wise na approach. Kasi I believe kahit naman po yung Matthew 18, dahil restorative nga po at loving yung discipline, it's more of nagiging patient ka pa rin dun sa belief. Correct me po when I'm wrong. Nagiging patient ka dun sa kapatid mo kasi baka may pinagdadaanan siya dahil hindi mo naman siya nakakausap lagi. Hindi natin alam yung disposition niya. So parang as a believer na gusto mong maging restorative din. Tapos ito po sinasabi kong angle kanina. Hindi mo naman gustong i-elevate siya sa second, kasi yung second level po yung kukuha na ng witness So parang ayaw mo munang iangat agad sa second level nang hindi mo siya nausisa, I would say, no? Parang ganun po. So parang ano po yung thoughts niya doon, Pas? Kapag hindi na kayang i-handle ng isang believer yung one-to-one, may naulit, at hindi niya kayang i-handle personally, pupunta na talaga yun sa second level. Actually, yung second level na magdadala ng iba, yung 2 to 3 witnesses, talagang sinasama sila for the sake na ma-judge properly. Kasalanan ba to? Hindi ba to kasalanan? Ito ba ay kailangan ganito ka-serious or hindi ganito ka-serious? Sinama sila para makapag-judge properly. Kung si Christian, hindi na siya makapag-judge properly din doon sa one-to-one nila. So, doon yung wisdom ng Panginoong Jesus na ginawa niyang imperative na you can ask
yun naman ay, yung escalation na yun, ay kapag hindi na tuldukan yung first level. Ang first level ay either hindi nagrepent or hindi na kaya nung tao kung paano niya i-handle iyon. So, pwede niyang gawin yan para merong guidance. So, I would say na hindi mali na i-escalate sa second level kapag unable to handle yung first level na yun, bro. So, ayun, habang actually magmamature din. Kasi kapag kunyari hindi ako pastor, ordinary member ako, hindi ko kayang i-handle si person na ganito. In-approach ko sa dati, naulit-ulit, hindi ko na alam gagawin ko. Kapag naghumingi ako ng tulong sa 2 to 3 witnesses na mga seasoned Christian, okay, mga pastor, at dinil namin, makikita ko kung paano nila dinidil itong situation na to. Matututo ako doon. Magmamature ako doon. Na, ay, ganito pala dapat siya i-deal. Hindi ko naisip yun, hindi ko na consider yun. Kaya ang ganda nung ginawa ng Panginoong Jesus Kasi hindi siya process na black and white masabi lang. Meron siyang mga underlying 10,000 wisdoms sa lahat ng mga utos niya. Baka may comment ka doon, bro. Parang nabanggit mo yata ito sa pre-class pre-study natin na question. Parang hindi siya plakado na parang one size fits all situational talaga na yun nga, may sense din na kasi yung una ring nating study with Lehman, dahil sa pag constitution na yung pinag-uusapan, may sense na dahil hindi naman lahat masusulat yan, yung every situation, ang call for the church is to call upon the Lord in wisdom. Yeah, amen. Relying upon godly wisdom na, oh Lord, nababother ako sa sin nito, parang gano'n. Yung pala, hindi mo alam na hindi naman pala sin, nainis ka talaga. Mga gano'n. Sabi ni Pastor Noel, maingay lang humigop ng kape. Sabi. Na-distract ka sa worship. Pero it teaches us to be humble before the Lord na kapatid ko to, he or she is a blood-bought individual. He or she is as precious to the Lord as I am. And kailangan delicate. Siguro hindi dahil sentimentality siya, pero delicate dahil yung shepherd natin ganun sa sheep niya ganun parang ganun po. Hindi yung harshness na para lang matapang ako, magdidisiplina ako. Hindi ganun yun nga po yung sabi niyo yun po yung medyo na ako doon yung sa prodigal son kanina. Yung loving father na towards his sons. Hindi yung heavy-handed na ready tumatawag. Siyempre may distraction po na nag-aantay sa mga hindi nagre-repent, no? Kaya po pala sabi ng Panginoon, the Lord is slow to anger and abounding in love. And yung yung He's patient with you, sabi niya, na not wanting everyone to perish but to come to repentance. Yun po pala yung gusto ng Panginoon na bukas yung pinto. While he's not here yet for the second time, yun yung call sa lahat sa atin to keep on repenting as the Lord calls us to be conformed to the image of His Son. Yun lang, Pas. Salamat po. Maraming salamat, bro, sa mga comments, sa mga tungkol dito. Yan, sige po. Time check 11:30. I think okay na tayo sa study natin. Let's close in prayer. Nalangin po tayo. Ama namin, maraming salamat po sa pag-aaral namin ngayong gabi tungkol sa usapin ng church discipline. Hinihiling po namin ang karunungan nyo at ganun din ang takot ninyo, ang mamayani sa amin, ang takot sa Diyos.
Nihiling ko rin, Panginoon, bigyan niyo rin kami ng karunungan at hindi maging bara-bara sa usapin at diskusyon tungkol sa church discipline. Tulungan niyo kami dahil alam namin sa sarili namin o meron kaming double tendency either to be too harsh na wala kami gustong-gusto namin mag-discipline. At ganun din, we can be too lax na ayaw namin mag-discipline. So, iligtas nyo kami sa dalawang bangin at iligtas nyo kami sa legalism, iligtas nyo kami sa licentiousness. Tulungan nyo kami, O Diyos, na magkaroon ng matapang na pagkamarahan. Teach us courageous gentleness. Tulungan nyo kami, O Diyos. Kailangan namin ng matapang na pagkamarahan. Gentle bravery, O Diyos. Hinihiling ko na dahil ito yung itsura ni Jesus. Dahil ang Panginoong Jesus ay tupa pero leon. Ang Panginoong Jesus ang aming pinakalitrato ng katapangang may pagkamarahan. At ito ang itatak mo sa amin, O Diyos. Panginoong Jesus ay napakamarahan pero walang kinatatakutan. Gawin mo kaming katulad niya. Gawin mo kaming tupang parang mga leon. Samahan niyo kami, O Diyos, in this sensitive topic sa pangalan niya, ang aming pastol, ang Panginoong Jesus. Amen.